I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Ito mga beswa, another batch ng ating mga kababayan sa OFW. Bakit? Ito para malaman nyo kung anong araw ito. Sabi po dito ng Radyo Telebisyon Malacanang, pagbabalik sa lupang sinilangan. Naks, bulol pa more. 342 Pilipino apektado ng kasalukuyang kaguluhan sa Middle East mula sa Abu Dhabi, UAE ang ligtas na nakawi sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang government chartered flight kahapon, April 10, Abril 2026 sa Billimore Air Base, Pasay City. You see? Anong sinabi ni Sara Duterte? Puro pamumuna. Pero tingnan nyo, pang ilang batch na ito. Mga kababayan, hindi ako sure kung 6 ba ito or 5. But siyempre, paki-research na lang. Yan, ang totoong mamumuno, 'di ba? At least hindi nagpabaya. Ang dami, first batch, second batch, may mga video tayo diyan, yung iba hindi natin na-upload. Basta ang importante, nakikita natin sa social media at through the sa pamalaang website at page ay naisi-share po natin. Importante po to kasi maraming kritiko ang Marcos administration na sinasabi walang nagawa ang pamalaan sa mga kababayan natin na mga OFW. Pero tingnan nyo naman guys, 'di ba? Kanya lagi ang Pangulo hindi nagpabaya yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng patuloy na pag-alalay sa mga Pilipino OFW. Kompleto po yan. Libre po yan. Walang bayad. Siyempre, kargo ng pamahalaan yan. At siyempre, medical, financial, lahat. Sa wakas, nakauwi sila, no? Sa kanilang sariling bansa. Ay, delikado kasi, no? Ang nangyayari dyan sa Middle East. Hindi man natin kagustuhan, pero kailangan din natin guys na hindi naman natin kagustuhan, pero kailangan din natin ng tulong at bibigyan ng kaukulang tulong ang ating mga kababayan na OFW. Ayan, 342 na Pilipino apektado ng kaguluhan dyan sa Middle East. But anyway, mga kababayan, pakinggan po natin ang ating pamahalaan sa kanilang mga sinasabi tungkol dito sa tulong sa pinagkaloob sa kanila at siyempre ang ating mga OFW. Eto na. Mga pang-8 repatriation flight at of course pinag-utos ng ating Pangulo na pagtulong sa mga OFWs na nais manumbalik at ligtas na pagpapauwi ng ating mga mahal na OFW. So ang isa pang mahalaga kay Presidente ay yung kapangkabuhayan nila pag-uwi. Kaya isang pinag-utos ng Pangulo, siguraduhin na masigasig ang livelihood at employment assistance sa kanila. Ang mahal na OFWs, patuloy lang po itong effort na to. Halos 5,000 na po ang nakakauwi. Kaya patuloy lang po ang pagpapauwi natin sa inyo. Huwag po kayong mag-alala at tayo po ay magbibigay ng ganap na serbisyo pag-uwi ninyo. Talagang nasa sa isip po kayo ng ating mahal na Pangulo in terms of job and livelihood assistance pag-uwi po sa inyo. Maraming salamat po sa ating Pangulo kasi since day one talagang kami pinulong na at binigyan na ng malinaw na direktiba ng ating Pangulo, kami ni Secretary Lazaro na pangalagaan ng mga OFW. Kaya nandito pa rin, nagsasani puwersa pa rin mga ahensya ng gobyerno para mag-alok ng samot sa aming programa. So maraming salamat po.
Sa liderato ng ating Pangulo ay papagpatuloy po natin itong sinasagawa nating pag-alay ng serbisyo sa OFW. So far, this is the 8th airplane na charter that will be coming home. And every time a chartered plane comes home, kasama po ang Department of Health together with our doctors from the Mental Health, National Center for Mental Health, mga doctors na general doctors to actually treat and provide services sa kanila. Iutos po sa atin ng mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, na ibigay ang lahat ng tulong ng pamahalaan, ng serbisyo para ma-reintegrate natin ang mga nagsibalikan at nag-repatriate ng mga kababayan natin doon sa conflict area sa Middle East. At nakahanda po ang Department of Health para tumulong sa anumang lunas na kailangan sa kanilang kalusugan. Gusto ko magpasalamat kay President Bongbong Marcos sa utos niya at leadership niya para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. 2.4 million Pilipinos po ang nandoon sa Middle East at unti-unti nating nabibigyan ng tulong ang ating mga kababayan doon through all the agencies of government na nagtatrabaho as one. Kami po'y kinakabahan talaga. Kasi bawat missile alert may pumuputok po na rocket missile. Mga drones na nagliliparan po sa taas. Kala mo mga kwitis po. Namumula sa taas po talaga. Kaya naisipan ko na rin pong umuwi. Kasi hindi po natin alam kung kailan po matatapos yung gera doon. Maayos at maganda po ang kanila serbisyo. Kasi inassist po nila kami magmula doon sa embassy, embahada, hanggang sa makarating po kami ng airport. Tuloy po ang assistance nila. Unang nagpapasalamat po ako sa minamahal po nating butihing Pangulo, PBBM. Maraming salamat po at kami po nakauwi ng maayos. Sa tulong po ninyo at sa embahada ng Pilipinas sa UAE, Abu Dhabi. Lugod po kami nagpapasalamat po sa inyo. Sir, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Ako po ay isang overseas Filipino worker na nakatapos ng kontrata noong February 28, 2026. So yun din yung araw kung saan nagsimula yung pagbomba ng missile sa aming bansa sa may Abu Dhabi. Nagpapasalamat po ako dahil ligtas po kaming nakauwi at nawala na po yung takot namin na maaari kami maipit sa gitnang silangan dahil sa umiiral na gera sa pagitan ng Iran at Israel. Para po sa mahal na Presidente ng Pilipinas kay President Marcos, maraming salamat po. Ako po ay personal na natutuwa at nagpapasalamat ng buong puso sa inyong ginawang repatriation para sa amin. Oh, di ba guys? Sabi sa inyo eh. Ha? Kala ko ba walang nagawa ang Pangulo? Siyempre, Pangulo ng bansa yan eh. Mas magaling pa kayo kaysa sa kanya. Di ba? Oh, wala kayo sa level ng kanyang pamumuno, kaya wag na kayong bumatikos pa. Kayo nga, wala kayong achievement eh. Nasa posisyon nga kayo. Anong achievement nyo? Ano na ibigay nyo? Kundi paninira sa Marcos administration. Kaya mahiya kayo sa mga sarili nyo, no? So, yun guys. And welcome home sa ating mga kababayan ng OFW galing sa UAE. Wow, 342 yan. So, wakas, makasama na rin ang kanilang pamilya sa matagal ng panahon. O, di ba guys? Thank you sa Marcos administration, sa ating mahal na Pangulo, sa DMW, sa OWA, sa DFA, lahat-lahat na. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and babus. God bless Philippines. Follow me and likes. There's more guys. Bye everyone.